Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon po, Republic of Mindanao pala ni Digong. So ngayon po, meron lang po akong reaksyonan, no, na isang komento na naman ni Inday Pusit na kung saan pinagtawanan niya at tinawag pa niyang, iba na pala si Lisa ngayon, nagtrabaho na. Yun nga lang, mukhang crew sa Jollibee. So ngayon, ito po kasi mga kababayan, meron po akong ipakitang picture sa inyo na kung saan meron pong ginagawang programa, ayan nasa baba, si First Lady Lisa Araneta Marcos together with DSWD na meron siyang programa na Walang Gutom Kitchen. So ibig sabihin po ng programa na yan ay namimigay po sila ng pagkain sa mga kabataan po together with DSWD. Na kung saan yan po ay programa na para masugpo po ang gutom, no? Kasi actually hindi lang naman po tayo sa Pilipinas ang nakakaranas po ng gutom, no? Meron din po sa ibang bansa, lalong-lalo na sa may bansang bandang Africa, no? Sa African country, kung naalala nyo po at napapanood nyo po sa mga balita, maskin sa YouTube, sa Facebook, na meron pong lugar sa Africa na kung saan nagmamasa sila ng putik, binibilad at kinakain nila yung mismong putik, ginagawa nilang tinapay, na kung saan hindi naman po naranasan sa bansang Pilipinas. At ang ating bansa naman po ay masagana naman po pagdating sa pagkain. At ito nga po, sa mga nakakaalala po noon, sa panahon po ni Ferdinand Marcos Sr., na mayroon pong programa ang dating Presidenteng Marcos Sr. or Ferdinand Marcos Sr. na tinatawag nilang Nutriban, na kung saan naman po, yun po yung pinipilahan din, no, na sa panahon po ng krisis na talagang wala po talagang makain, no, ang Pilipinas at the time, no, kasi nandun nga sa crisis, no, tagutom, na kung saan Nutriban po ang kinakain, no, at meron nga silang tinatawag doon na pinanggawang Nutriban, yung parang harina ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag sa harina na yon, na kung saan ay sikat po yan noon. At yun nga, Nutriban, yung may tinapay siya na binibigay kapag nag-aral. So mga estudyanteng nakaabot po sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., meron pong tinatawag nilang Nutriban. Oo. Na kung saan ngayon, mga kababayan, ito naman si First Lady Lisa Araneta Marcos ay gumawa ng isang programa together with DSWD na namimigay sila at nagluluto, at siya mismo ang isa sa mga nagluto at serve, no, sa mga kabataan, no, together with the SWD. So ngayon ito ngay pinuna, no, pinuna ito ng Vice Presidente na ewan ko ba kung Vice Presidente pa ba yan sa Pilipinas. Actually mga kababayan, no, hiyang-hiya naman po, kahit ako mismo hiyang-hiya ako sa pagtawag ni Inday Pusit, no, na parang Jollibee crew na daw si Liz at himala daw nagtrabaho na. Na kung saan, buti pa nga ang First Lady na wala namang posisyon sa gobyerno, tumulong at gumalaw, kumilos. Samantalang yung pumuna na, Diyos ko, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa, walang kwenta, walang ginawa. Actually, may ginawa naman siya, yung maglustay, manood ng concert, magpatato, manood ng basketball, at magnakaw ng pera sa bayan. Diba? So kung saan po mga kababayan makikita nyo po dito, ayan, isa po yan sa mga ginagawa po nila First Lady Lisa Araneta Marcos, ang pagbigay po ng pagkain sa mga kabataan na meron ngang tema, ang kanilang programa na nakalagay dito ay Walang Gutom Kitchen. Oo, na yan nga ipinuna, Diyos ko naman day. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi na ako nagalit kay Inday, ako'y natatawa na lang. Sa totoo lang. Actually, no, kung papatulan nyo ang ganyang klaseng tao, meron ngang tinatawag sa Bisaya na kapag patulan mo, mugara. Alam nyo yung sa Tagalog, kapag pinatulan mo, yung, alam mo yung lalala, di ba? Pero kung hindi mo siya patulan, siguro pag napagod yan, tatahimik at hihinto yan. Diba? Actually, nakakahiya po kasi na dapat ikaw, pangalawang Pangulo ng Pilipinas, dapat maging ehemplo ka, maging modelo ka para sa ikakaunlad ng bansa. Hindi yung meron kang nakikita sa kapwa mo na kagalit ka, pinupuna mo at sinisiraan mo. Samantalang ikaw, pag nabalikan ka, galit na galit ka. Diba? Actually, meron kasing tawag niyan eh. Yung alam nyo yung may tantrum, ano ba yun? Ang tawag doon?
tinawag nga ni Sandro sa kanya. Na may tantrum daw di umano. Sabi nga ni Congressman Sandro Marcos, parang malala na yata, kailangan na niyang magpagamot. 'Di ba? Malala na, kailangan na magpagamot ni Inday. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya kawawa naman po ang First Lady. Actually, hindi naman ako naawa sa First Lady kaya hindi naman siya naghirap, hindi naman siya nagutom, hindi naman siya napagod. At pangalawa, hindi naman siya nagnakaw sa kaban ng bayan, no, na iimbestigahan at tapos hindi masagot-sagot. Naawa lang ako kasi yung tao na kung saan tahimik lang, tumutulong, gumawa ng ikakabuti sa bansa, pinupuna ng isang tao din na wala namang ginawa sa bansa kundi maglustay at magnakaw. 'Di ba? Sa totoo lang nakakahiya po mga kababayan. Okay lang naman po muna, okay lang naman na manira, pero yun sanang manira ka, yung may nagawa ka. Yung problema, nanira ka, tas wala ka namang naiambag sa bayan. Kahit sabihin natin, syempre, mamamayang Pilipino yan, nagbabayad ng tax. Doon na sabihin natin, nagbabayad ka ng tax. Pero may position ka sa government eh. May position ka sa gobyerno. So, ganun-ganun na lang ba? Porkit may position sa gobyerno, hindi nagagalaw. Porkit may position sa gobyerno, mamumuna na lang ng kapwa nagtrabaho sa government. 'Di ba? Tapos pagbintangan mo pa na si First Lady Lisa Araneta Marcos nangingialam, si First Lady Lisa Araneta Marcos ang nasusunod sa Malacanang, natural lang naman po yun na isa din po siya sa magbibigay ng advice sa kanyang asawa kasi asawa naman niya ang presidente. At pangalawa, si Lisa Araneta Marcos ay isa pong abogada. So nagbibigay po siya ng legal advice kung ano man ang gagawin ng Pangulo at kung ano man ang ikakaunlad sa bansa. Diba? Alam mo sa totoo lang, wala namang problema kahit sabihin mong First Lady lang siya, wala siyang position sa government, hindi siya pwedeng mangialam. Pero ang tanong kasi doon, doon na tayo sa word na First Lady siya, First Lady lang siya, asawa niya presidente. So malamang sa malamang, magbibigay siya ng advice sa asawa niya yun eh. Alam nga naman si First Lady Araneta Marcos ay magbibigay ng advice kay Sara. Hindi naman niya kaano-ano si Sara. Kaya nga siya tinatawag na First Lady kasi ang asawa niya presidente. 'Di ba? First Lady. At saka ano naman ngayon kung mangingialam si First Lady Araneta Marcos sa nangyayari sa bansa? Kasi ang mangyari diyan kung magkapalpak-palpak man, at least alam niya mai-advise niya sa asawa niya kasi asawa niya ang presidente. 'Di ba? Bakit? Si Digo nga ang lakas ng loob maghamon at mag-utos, no, sa mga kasundaluhan na magkudita, wala naman siyang power sa government. 'Di ba? Tapos si First Lady Araneta Marcos, asawa ng presidente, wala nang lugar, wala na siyang papel para mangialam sa nangyayari sa bansa. Asawa niya yan eh. Kung anumang nangyaring kapalpakan sa asawa niya, magre-reflect din sa kanya kasi asawa siya. 'Di ba? At saka may karapatan si First Lady Araneta Marcos, Lisa, na magbigay ng advice or manghihimasok sa trabaho ng presidente kasi abogada siya. Pwede siyang magbigay ng legal advice. Katulad niyan sa ginawa ni Sara, na kapag pinatay daw siya, so meron na daw siyang nakausap at uutusan daw niya na patayin din si Bongbong, si Lisa at si Martin. So, according sa sabi ni BBM, asawa niya is attorney or abogada, so pwedeng mag-advise ngayon si First Lady Lisa doon, ito legal advice ko, binabantaan tayo, so anong gagawin natin? 'Di ba? Syempre alam ni First Lady Lisa yan kasi abogada siya eh. 'Di ba? Yan ang totoong abogada. May alam sa batas, hindi basta-basta babanggain mo, matutumba ang bumabangga. Hindi katulad ng iba diyan, Diyos ko, abogada daw. Ang tanong, hindi ba siya na-expel sa San Beda? 'Di ba? Tanong, may record ba sa San Beda? 'Di ba? So yun lang po mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. No, hindi ko na po masyadong habaan yung pamumuna, no, ni Sara Duterte, at hiyang-hiya po ako sa pamumuna ni Sara Duterte kay First Lady Lisa Araneta Marcos, na samantalang yung First Lady walang posisyon sa gobyerno, may ginawa, no, sa pagtulong na masugpo ang kagutuman ng mga bata, no, sa lansangan or kahit saan pa man together with DSWD. Samantalang si Sara, Diyos ko, nilagay sa DepEd, nilustay, ninakaw, hindi alam, hindi masabi kung saan napunta ang pera. My God.
Nakakahiya po. Bago kasi tayo mamuna sa trabaho ng iba, make sure na may nagawa tayo. Kasi pag nabalikan tayo, nakakahiya. Di ba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.